40 kilometers. Ganong kahaba. Isang buong highway na puno ng bakal, tangke, missile truck, armored vehicles, at mga sundalong Ruso. Akala nila pagpasok nila sa Ukraine, matatakot lahat. Akala nila 3 araw lang tapos na. Nagkamali sila ng sobra. Sa loob lang ng 2 linggo, pinulbos, nasira, nasunog, iniwan. Paano nangyari yon? Paano tinalo ng mas maliit na bansa ang pinakamalaking convoy sa modernong gyera? Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano tinalo ng maliit na hukbo ng mga sundalong Ukrainian ang napakahabang military convoy ng Russia. Pero bago natin simulan ang video na ito, kung gusto mo ng ganitong mga topic, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa susunod kong mga video. Umpisahan na natin. Noong February 24, 2022, sumiklab ang gyera. February 27. 3 araw lang ang lumipas, may kumalat na larawan sa buong mundo. Galing sa satellite, isang napakahabang military convoy sa gitna ng snow. 40 kilometers mula Belarus, diretso papuntang Kyiv. Ano laman nun? T-72 at T-80 tanks, BMD armored vehicles, BM-21 Grad rocket launchers, fuel trucks, pagkain, at libo-libong sundalo. Sabi ng mga general ng Russia, ito na, ito yung kakatok sa pintuan ng Kyiv. Akala nila pag nakita ito ng mga Ukrainian, susuko na agad. Pero ang hindi nila alam, bawat kilometro ng convoy na yon binabantayan na. Bakit hindi tumuloy? Bakit tumigil sila sa gitna ng daan ng halos 2 linggo? May 3 dahilan. Unang dahilan ay traffic ng kamatayan. Sobrang haba. 40 kilometers. Pag nasiraan yung nasa unahan, pipila lahat sa likod. Nagbanggaan. Nawala ng gasolina, walang madaan ng gasolinahan. Naging parking lot na lang. Pangalawang dahilan ay, sabi ng Russia, 3 days lang to. Kaya wala silang dalang sapat na pagkain. Wala silang dalang sapat na gasolina. Akala nila sasalubungin sila ng bulaklak. Yung pala, sasalubungin sila ng missile. Pangatlong dahilan ay, ang diskarte ng Ukraine. Hindi sumugod ng harapan ang Ukraine. Bakit? Kasi talo sila sa dami. Ang ginawa nila, ginamit nila yung talino nila. Gubat, putikan, maliliit na daan. Naghiwa-hiwalay sila sa maliliit na grupo. Tinatawag na hunter-killer teams. At naghintay. Naghintay ng tamang oras para atakihin yung convoy. Ito na yung pinakamahalaga. Paano nila sinira ang mga convoy ng Russia? Una, Javelin at NLAW ang tank killers. Mga grupo lang na 4 o 5 sundalo. Nagtago sa mga puno, sa loob ng mga bahay, sa ilalim ng nyebe. Pagdadaan yung tangke, hihintayin nilang lumiko. Paputok sila ng Javelin. Bakit sa ibabaw tinatamaan? Kasi doon pinakamanipis ang armor ng tangke. Isang tama lang, sumasabog yung loob. Lumilipad yung tore ng tangke. Ito yung naging bangungot ng mga Russian tanker. Pangalawa, Bayraktar TB2 drones. Ang multo sa gabi. Sa gabi, tahimik, walang tunog. Tapos biglang may sasabog sa gitna ng convoy. Sino? Ito ay ang Bayraktar TB2 drones ng Turkey na binili ng Ukraine. Trabaho nila, hanapin yung mga fuel truck. Bakit fuel truck? Kasi pag sumabog yun, damay lahat. Sunog. Lahat. Walang makakatakas. Yung usok, umaabot hanggang langit. Kita sa satellite. Pangatlo, artillery at HIMARS. Pag naipit na yung convoy, hindi na makaabante, hindi na makaatras. Doon papasok yung artillery ng Ukraine. Uulan ng bala. 24 hours, pagod, takot, walang tulog yung mga sundalong Ruso sa loob ng truck. Pang-apat, ang mga sibilyan, ang lihim na sandata. Hindi lang sundalo ang lumaban. Yung mga magsasaka, sinira nila yung mga tulay. Naglagay ng landmine sa mga alternate na daan. May mga matatanda pa na nag-guide sa Ukrainian soldiers kung saan dadaan yung convoy. Buong bayan kalaban ng Russia. Panglima, electronic warfare at intel. Pinakinggan ng Ukraine yung mga radio ng Russia. Alam nila kung nasaan yung mga general. Alam nila kung saan mauubusan ng gasolina. Kaya doon sila umaatake. Sa pinakamahinang parte,
Isipin mo, ikaw yung sundalong Ruso sa loob nun. 2 weeks, nakaipit, walang pagkain, umiihi sa bote, natutulog sa loob ng tangke na nagyeyelo. Tapos biglang may sasabog sa tabi mo. Yung kasama mo, sunog. Kaya anong ginawa nila? Iniwan yung mga sasakyan. Naglakad pa atras papuntang Belarus. May mga nakita pang video, yung mga sundalo, nagnanakaw ng pagkain sa mga bahay ng Ukrainian. Gutom na, sabi ng isang bihag na sundalo. Sinabi sa amin 3 days lang. Pumunta kami na walang baon. Ano nangyari pagkatapos ng 2 linggo? Impyerno. Libo-libong sasakyan, naging scrap metal. Naiwan sa gitna ng highway. Yung iba, kinuha ng mga magsasaka, ginawang traktor. Yung iba, sinunog na lang. Ito ang sinasabi ng mga military expert na pinakamalaking pagkatalo ng convoy. Simula pa noong World War II, hindi natalo sa lakas, natalo sa kahinaan, natalo sa gutom, sa lamig, at sa tibay ng mga Ukrainian. Bakit importante ito? Kasi binago nito ang gyera magpakailanman. Ang unang aral dito ay, hindi na nasusukat sa dami ng tangke ang lakas. Ang pangalawang aral ay, ang drones at anti-tank missiles kayang talunin ang billion-dollar na army. Pangatlong aral, ang moral ng sundalo at suporta ng taumbayan mas mahalaga pa sa armas. Ipinakita ito ng Ukraine. Basta may utak, basta may plano, basta may bayan na nakasuporta. 40 kilometers na military convoy, naging libingan, naging alaala. Patunay na sa 21st century na gera, hindi na uso yung paunahan sa dami. Ang labanan ngayon, sino mas matalino? Sino mas handa? Sino mas may puso para sa bayan? Ngayon, tanong ko sa inyo, sa tingin nyo kung mangyari ito sa Pilipinas, kakayanin ba nating gayahin yung diskarte ng Ukraine? I-comment nyo sa baba. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong kwento ng gyera at diskarte, mag-like at mag-subscribe.